Kasabay ng malamig na simoy ng hangin ngayong Kapaskuhan ay ang pamilyar din na amoy ng puto bongbong at bibingka na talaga namang tinatangkilik na tradisyon ng mga Pilipino. Sa tuwing sumasapit ang malamig na simoy ng hangin, dalawang pagkain agad ang pumapasok sa isip ng mga Pinoy, ang puto bongbong at bibingka. Sa bawat kagat, naroon ang kwento ng sipag ng mga nagtitinda at ang pagpapanatili ng kulturang Pilipino sa kabila ng pagbabago ng panahon. Actually, itong tindahan namin, sinimulan pa to ng lolo't lola ko, ni Nanay Aida, ni Tatay Tony, nung around 1980s. So it's been around 40 years, maybe, mga ganon. Yeah. Pinakaunang binenta na puto bongbong bibingka, yung ano lang, yung basic lang yung pagkakagawa. Yung pinaka galapong na niluto dun sa bumbungan, then puting asukal nyog, margarine, puting asukal nyog, yun yung pinakauna namin. Bukod sa klasikong lasa na kinalakihan na natin, ngayon ay may mga bagong twist na mas pinasarap, mas pinalinamnam at mas pinahusay ang lasa para sa bagong henerasyon ng mga customer. Mula sa mas malinamnam na toppings, mas creamy na kombinasyon hanggang sa mga bagong flavor na siguradong babalik-balikan, isang patunay na ang mga tradisyong kagaya nito ay pwedeng-pwedeng sumubay sa pagbabago ng panahon. For sure, itong puto bongbong at bibingka ay perfect combination at perfect dessert ngayong Kapaskuhan. Ako si Ali Pantes mula sa DZRH Digital, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.